Yung ginawa po nila sa ating Pangulong Duterte ay sampal mula sa pinakamababang hukuman ng ating bansa hanggang sa pinakamataas na hukuman. Marami po akong itatanong sa inyo. Sasamantalahin ko po ang pagkakataon sapagkat nandito kayong lahat. Mura po ba ang bilihin ngayon? Mura po ba ang bigas? Maginawa po ba ang ating buhay ngayon? Napakamura po ba ng kuryente ngayon? Baka naman ang gamot, napakamura po. Yun pong pagpupo-hospital, murang-mura po, hindi po ba? Nakakalakad po ba kayo sa gabi ngayon na hindi natatakot? Ang mga kriminal po'y kumonti po ba ngayon? Nawala po ba yung mga baha? Nandyan! Gumanda po ba yung traffic natin? Mas lumala! Alam po ninyo kung bakit ko tinatanong sa inyo ito? Sapagkat sa lahat po ng mga lugar na pinupuntahan namin, ito pong kahirapan ng ating bansa ang palagi pong isinusumbong sa amin. Ang sabi ko naman po sa kanila, nagkaganito po tayo dahil sa mahabang panahon, hindi po ninyo masyadong pinili yung mga senador na inyong ibinoto. Ang mga iba po'y naging pabalik-balik na lang. 3 beses na nakabalik, 4 na beses na nakabalik. Pero ang kalagayan po ng ating bansa ay bagsak pa rin ang ating ekonomiya, mahina ang ating institusyong pampolitika, pati po yung ating lipunan. Alam po ninyo, napakahina ng pundasyon na kanyang kinalalagyan. Etong nakaraang araw, nabigla po tayong lahat. At alam ko marami sa inyo ngayon, kung hindi man lahat, ay labis na nalulungkot sapagkat nilapastangan ang pagkatao at karapatan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napakahirap pong tanggapin isang Pilipino, isang naging dating Pangulo ng ating bansa, ni isang kaso po ay walang isinampa laban sa kanya dito sa ating bayan. Wala po silang isinampa anumang kaso, anumang habla. Mula nung siya'y nanungkulang mayor hanggang siya'y maging Pangulo ng ating Republika. Kamukat-mukat mo, bigla na lamang siyang dinukot. Bigla siyang nilipad sa isang malayong bansa. Malayong-malayo sa atin ngayon. Nag-iisa siya. Walang kasalanan. Ipinagkanulo ng sariling pamahalaan. Ang lalo pa pong mahirap tanggapin, mga kababayan, itong hukuman na pinagdalhan sa kanya, na wala naman pong jurisdiction sa atin sapagkat ang ating bansa ay matagal nang kumalas bilang estadong kasapi doon sa tinatawag na Rome Statute. Hindi na po tayo kasali doon. Pinipilit pa nila na usigin at hatulan ang isang taong walang kasalanan. Ang ICC po ay makakatulong lang sa suliraning pangbatas ng isang bansa kung ang hukuman ng isang bansa ay hindi gumagana. Kung ang mga piskalya sa isang bansa ay hindi gumagana. Yung ginawa po nila sa ating Pangulong Duterte ay sampal mula sa pinakamababang hukuman ng ating bansa hanggang sa pinakamataas na hukuman, ang Korte Suprema. Bakit po? Umaandar po ang ating hukuman, ang ating justisya. Tumatanggap sila ng anumang habla, ng anumang asunto
na iahain nino man laban kanino man. Bakit hindi nila inasunto ang Pangulo nung siya'y nandito pa, nung siya'y nanunungkulan o pagkatapos na siya'y manungkulan? Wala po ni isa. Pagkatapos ay ganun ang kanilang gagawin. Ang isa pang hindi katanggap-tanggap, mga kababayan, itong International Court of Justice na kung tawagin ay ICC. Alam po ba ninyo kung saan nakabase itong hukuman na ito? Ito ay nakabase sa Netherlands. Isang bansa na ngayon ay patuloy pa rin na kumukup-kup, nagtatanggol at nagbibigay ng suporta sa mga komunista na kalaban ng ating gobyerno. Ito ang masakit. Masahol pa po kay Dr. Jose Rizal ang ginawa nila kay Tatay Digong. Bakit po? Si Dr. Jose Rizal hinatulan ng mga Kastila, ngunit nung panahon na yon ang ating bansa ay nasa ilalim ng Espanya. Pero ngayon, ang bansa natin ay isang bansang malaya. Isang bansa na independent, isang bansa na merong soberenya sa kanyang sarili. Bakit hahatulan ang isang Pilipino, ang isang dating presidente? Ang pinakamasakit po ay ito. Bakit po ang presidente ng Russia, si Vladimir Putin, inisyuan din ng warrant of arrest nitong inutil na ICC ito? At meron din pong Interpol na nagbigay ng warrant of arrest. Bakit po hindi nahuli ang Vladimir Putin ng Russia? Ganon din po ang presidente ng Israel, Benjamin Netanyahu. Meron din pong warrant of arrest na inisyu ang ICC, ang inutil na ICC ito. Meron din pong ginamit na Interpol. Pero hindi rin po nahuli ang Benjamin Netanyahu. Bakit po? Sapagkat wala isa man sa kanilang mga kababayan ang nakipagsabwatan sa ICC para ipahuli at ikulong ang kanilang mga leaders. Hindi po kagaya dito. Hindi po kagaya dito. Tayo pa ang nakipagsabwatan. Parang isang pangulo na walang kasalanan kundi mahalin ang kanyang bansa ay sapilitang dakpin, nalabag sa kanyang kalooban para siya ay usigin, para siya ay hatulan ng isang hukuman na kailanman ay hindi natin kinikilala. Isipin po ninyo kung ano ang demandang pinasa sa Pangulong Duterte. Siya daw ay nakapatay ng 43 tao sa pagitan ng 2011 at 2019. 8 taon. Yun po yung binasang demanda. Akala ko ba yung kanyang mga kalaban dito palaging sinasabi ang pinatay daw sa war on drugs 30,000 people. Hindi po. Binasahan sa ng demanda do sa Hague 43 individuals sa loob ng 8 taon. Ibig sabihin, 5 di umano'y napatay sa loob ng 1 taon. Bakit nakalimutan po nila yung Mama Sapano Massacre? 44 na pulis ang pinatay sa loob lamang ng 1 araw. Bakit nakalimutan po yung Maguindanao Massacre? 58 ang napatay sa loob lamang ng 1 araw. Wala man lang isa na nagsuplong sa ICC. Si Vladimir Putin gumagamit ng missile sa gyera sa Ukraine. Ang missile hindi pumipili kung sino yung papatayin. Sanggol, matanda, babae, bata, kahit sino. Kung sino ang abutan ng missile. Yun po yung crime against humanity. It's a widespread and systematic attack on civilian population. Ganon din ang ginawa sa Israel.
ang mga missile ng Israel na pumupuksa ng maraming kalaban, yung Hamas. Walang pinipili ang missile. Yun ang crime against humanity. Ang Pangulong Duterte, ang ginawa niya ay gumawa ng programa para durugin ang mga taong nagbebenta at nagpupus ng droga dito sa ating bansa. Sapagkat alam niya ang panganib ng droga. Ang droga ay sisira sa pagkatao ng isang human being, ng isang tao. Ang droga ay sisira sa isang pamilya. Ang droga ay sisirain niyang lipunan. Ito ang ayaw mangyari ng dating Pangulo. Bilang Pangulo ng bansa, katungkulan niya na proteksyonan ang mamamayan. Yun ang kanyang tungkulin bilang inihalal na Pangulo ng isang bansa. Walang tumutol dito kahit isa. Walang kumontra dito kahit isa. Ito ay binadgetan pa ng ating pamahalaan sa napakahabang panahon. At nakita natin kung ano ang resulta nito. 43 tao daw ang napatay. Hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na sagutin ang demanda laban sa kanya. Sa pilitan siyang kinuha at dinukot at pagkatapos inilipat sa malayong lugar. Alam ko po, nagdurugo ang inyong puso. Naiintindihan ko po kayong lahat. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Huwag na huwag kayong manghihina ng loob. Alam po natin, makatarungan ang Panginoon Diyos.